May mga sikreto ka bang tinatago? O ibinabahagi mo sa iba ang bawat detalye ng iyong buhay? May mga bagay din naman na hindi dapat sinisikreto, gaya ng may depression ka, anxious, stress. Dapat sinasabi mo na yan sa mga taong pwedeng makatulong sa'yo. Kasi kung tinatago mo lang yan, maaaring makapinsala ito sa iyong emotional well-being. Gayunpaman, may ilang mahalagang bagay na hindi mo dapat ibahagi sa iba. At pinakamainam na ikaw lang ang makakaalam nito. Ano kaya ang mga bagay na ito? Number 1, ang goal mo sa buhay. Pero depende rin naman ito kung sino ang inoopenan mo ng goal at aim. Minsan kasi kapag nagsishare tayo ng ating plano, nawawala ang ating motivation at effort. Kapag maling tao ang ating kinakausap tungkol dito, sigurado na marami tayong matatanggap na judgment at discouragement galing sa negatibong mga tao. Pero kung tamang tao ang sinasabihan mo ng iyong goal, siguradong makakatanggap ka ng tunay na suporta, accountability, at constructive criticism. Uulitin ko, depende ito sa tao. Depende na ito sa'yo kung isi-share mo ba ang goal mo sa ibang tao. Number 2, personal mong buhay. Ang personal mong buhay ay para sa'yo lang. Kahit i-share mo man ito sa iba, wala naman silang pake sa buhay mo. Kung meron man silang pake, criticism at judgment ang ibabato nila sa'yo. Ang mga choices na ginagawa mo sa buhay mo, it should be your own concern. Kapag kasi ang buhay mo ay parang bukas na libro, tanggapin mo na rin na may negatibong opinion talagang masasabi ang mga tao tungkol sa personal mong buhay. Talagang malulupit ang maririnig mo mula sa mga tao at nakakapanghina ng loob. Kung gusto mong mag-share, huwag mo namang sabihin lahat. Panatilihing misteryo ang ilang aspeto ng iyong buhay at huwag ibahagi sa iba ang bawat detalye ng iyong relasyon at personal na buhay. Number 3, problema ng iyong pamilya. Lahat naman tayo ay hindi perpekto. Bawat pamilya ay may problemang kinakaharap. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na dapat mong sabihin sa mundo. Pero kung may family issue na sobrang bigat na, pwede mo namang i-share sa mga taong mapagkakatiwalaan mo para naman gumaan ang bigat ng iyong pakiramdam. Kapag kasi sinishare mo ang problema ng pamilya mo sa ibang tao, disrespect ito sa mga taong involved at siguradong ma-judge pa sila. Solusyonan mo na lang ang problema ng tahimik lang. Magtulungan kayo ng pamilya mo. Huwag mo nang ipasok ang mga taong hindi involved. Number 4, ang kabaitan mo. Halimbawa, kapag may nagawa kang kabutihan, hindi mo na dapat sinasabi na may nagawa kang kabutihan at may naibigay ka. Ayon sa Mateo 6:3-4, kapag gumagawa ka ng mabuti sa mahihirap, huwag mong ipaalam sa kaliwang kamay mo ang ginagawa ng kanang kamay mo para ang paggawa mo ng mabuti sa mahihirap ay maging lihim at ang iyong ama na nakakakita ng lahat ng bagay ang gaganti sa'yo. Kahit naman mabuti kang tao, hindi naman lahat ng tao ay nakaka-appreciate. May mga taong pagsabihan ka na arogante ka o pakitang tao lang, pero ang Diyos ay hindi nanghuhusga. Pero kung gusto mong sabihin sa ibang nagawa mo, okay lang naman yon. The focus is on the motive of our giving. Our generosity is to be motivated by our love for God and our focus on eternity rather than the temporary praises of people. Because of the temptation for pride associated with public displays of generosity, it is best not to draw attention to our gifts to those in need. Number 5, ang material na bagay na nakamit mo. Lahat naman tayo ay gustong magkaroon ng magagandang bagay. Pero kapag palagi mong sinasabi kung ano ang nakakamit mo, maraming maiinggit. At ang pinakamalala, magmumukha kang hambog. Dapat humble ka lang.